Abaya Hawa, Isyaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawak wartawab, abaya hawa. Bawak wartawab, abaya hawa. Kal halal hawad, abaya hawa alhayam. Halal hawad, abaya hawa alayam. Bahasa masyayak hawasay. Bahasa masyayak hawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasa muradas. Kwam yasarala elda oper Maharlika, Philippines. Wam masyala elda ure Maharlika, Philippines. Tawada abaya hawa. Tawada abaya hawa. Yaman. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 47 and 48 sa Book of Jasher. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 47, verse 1 to 33. Noong mga araw na iyon, ang Yahawa ay nagputos at nagpadala ng taggutom sa buong mundo. Nang panahong iyon, si Faraon na hari sa Ehipto ay nakaupo sa kaniyang luklukan sa lupain ng Ehipto at nakahiga sa kaniyang higaan at nanaginip ng mga panaginip. At nakita ni Faraon sa kaniyang panaginip na siya'y nakatayo sa tabi ng ilog ng Ehipto. At samantalang siya'y nakatayo, ay nakita niya at narito, umaahon mula sa ilog ang 7 matabang baka at maganda. At may ibang 7 baka na payat at pangit ang umahon na kasunod nila. At nilamon ng 7 payat na pangit na baka ang mga maganda na matabang baka. At gayon paman, ang kanilang anyo ay payat at pangit pa rin, gaya ng una. Okay. Magkaroon daw ng gutom sa buong mundo. Yung panahon na yan. Gutom ha, buong mundo. Hindi lang sa isang parte ng mga bansa, buong mundo. Ngayon, si Haring Paraon nagkaroon ng panaginip. 2 klase. Ngayon, ituloy natin. Basa. At siya ay nagising, at siya ay natulog muli, at siya ay nanaginip sa pangalawang pagkakataon. At siya ay nakakita at narito, ang 7 buhay ng butil ang tumubo sa isang tangkay, mataba at maganda, at may 7 payat at pangit na uhay na tinatangay ng hanging silangan ang lumitaw. Pagkatapos ay nilamon ng mga payat na pangit na uhay ang mga maganda at mataba na uhay, at si Faraon ay nagising. At sa kinaumagahan ay naalaala ng hari ang kaniyang mga panaginip. At ang kaniyang espiritu ay napagabag na malungkot dahil sa kaniyang mga panaginip. At ang hari ay nagpadali at nagsugo at ipinatawag ang lahat ng mga mahiko sa Ehipto at ang mga pantas, at sila'y naparoon at tumayo sa harap ni Faraon. Ngayon, yung 2 panaginip ni Haring Paraon, nabagabag siya. Ano ba talaga to? Pinatawag niya ang lahat ng mga pantas at mga magician, mga mahiko, para i-interpret nilang panaginip ni Haring Paraon. Ngayon, tuloy tayo. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip ng mga panaginip at walang makapagpaliwanag sa akin. At kanilang sinabi sa hari, isa-isay mo ang iyong mga panaginip sa iyong mga lingkod at sabihin mo sa amin ang iyong panaginip at sabihin namin sa iyo ang kahulugan ng mga ito. At isinaysay ng hari ang kaniyang mga panaginip sa kanila. At silang lahat ay sumagot at nagsabi ng isang tinig sa hari, mabuhay nawa ang hari magpakailanman. At ito ang kahulugan ng iyong mga panaginip. Ang 7 mabubuting baka na iyong nakita ay tumutukoy sa 7 anak na babae na ipinanganak sa iyo sa mga huling araw. At ang 7 baka na iyong nakitang umahon, kasunod nila. At nilamon sila ay isang tanda na ang mga anak na babae na ipinanganak sa
sa iyo ay mamamatay silang lahat. Okay. So, ito yung interpretation ng mga magician at saka mga pantas sa taga-Egypto. Ngayon, tuloy natin. At yung nakita mo sa ikalawang panaginip na 7 butil na uhay na tumutubo sa isang tangkay, ito ang kanilang kahulugan, na iyong itatayo sa iyong sarili sa mga huling araw ang 7 bayan sa buong lupain ng Ehipto. At yung nakita mo ang 7 pangit at payat na uhay ng trigo na tinatangay ng hangin sa silangan at nilalamon ang mga maganda at mataba na uhay habang iyong minamasdan ng iyong mga mata ay isang tanda na ang mga lungsod na iyong itatayo ay mawawasak lahat sa mga huling araw. So, yan ang interpretation, oh. Okay. Ngayon, tingnan natin ang reaction ng hari kung naniwala ba itong mga pantas na ito at saka mga magician, mga mahiko. Tama ba ang pag-interpret sa panaginip? Okay, tuloy tayo. At nang sabihin nila ang mga salitang ito ay hindi ikiniling ng hari ang kanyang tainga sa kanilang mga salita. Ni tinuunman niya ang kanyang puso sa kanila, sapagkat alam ng hari sa kanilang karunungan na hindi sila nagbigay ng wastong kahulugan ng mga panaginip. At nang sila'y makatapos ng pagsasalita sa harap ng hari, ang hari ay sumagot sa kanila na nagsasabi, ano itong bagay na inyong sinalita sa akin? Tunay na kayo ay nagpahayag ng kasinungalingan at nagsasalita ng mga kasinungalingan. Kaya ngayon ay ibigay ninyo ang wastong paliwanag ng aking mga panaginip upang hindi kayo mamatay. Yan. Nagalit ng hari, ha? Pag hindi nyo mag-interpret ng tama, mamamatay kayo. Kinabahan ng mga magician at saka pantas. Kasi sa kanila, hula-hula lang. Palagay ko, ito ang sagot. Okay, tuloy natin. At ang hari ay nag-utos pagkatapos nito. At siya ay nagsugo at tumawag muli ng ibang pantas na tao. At sila ay dumating at tumayo sa harap ng hari. At ang hari ay nagsalaysay ng kaniyang mga panaginip sa kanila. At silang lahat ay sumagot sa kaniya ayon sa unang kahulugan. At ang galit ng hari ay nagningas. At siya ay totoong napuot. At ang hari ay nagsabi sa kanila, tunay na kayo ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. At kung ano ang inyong sinasabi ay kasinungalingan. At ang hari ay nag-utos ng isang pahayag ay dapat ilabas sa buong lupain ng Ehipto na sinasabi, ipinasya ng hari at ng kaniyang mga dakilang tao na sino mang pantas na nakakaalam at nakakaunawa ng kahulugan ng mga panaginip at hindi darating sa araw na ito sa harap ng hari ay mamamatay. Ayan. Yung unang nag-interpret ng mga mahiko, mga magician, tsaka pantas, hindi satisfied ng hari. Hindi ito tama, sinagsinungaling kayo. Tumawag uli. Pareho din, nag-usap siguro yon, ha. Ganito ang aming translation, ganito rin ang sabihin nyo, ha. Ay, sabi ng hari, ganon pa rin. Hindi pa rin kayo nagsabi ng totoo. So, nagpatawag siya sa lahat ng magician sa buong Egypto. Papuntahin sa kanya, pag hindi pupunta, ay mamamatay. O, ito na, ganun kahigpit ang hari ngayon. O, tuloy. At kung sinong lalaki magsasabi sa hari ng tamang kahulugan ng kaniyang mga panaginip, ay ibibigay sa kaniya ang lahat ng kaniyang hihilingin sa hari. At ang lahat ng pantas na tao sa lupain ng Ehipto ay naparoon sa harap ng hari, kasama ang lahat ng mga mahiko at mga mangkukulam na nasa Ehipto at sa Gosen, sa Rameses, sa Takpanches, sa Suwar, at sa lahat ng dako sa hangganan ng Ehipto. At silang lahat ay tumayo sa harap ng hari. At ang lahat ng mga maharlika na tao, at ang mga prinsipe, at ang mga tagapaglingkod na nauukol sa hari, ay nagtipon mula sa lahat ng mga bayan ng Ehipto. At silang lahat ay naupo sa harap ng hari. At ang hari ay nagsaysay ng kaniyang mga panaginip sa harap ng mga pantas at ng mga
Okay. Ngayon, sinabi ng hari na kailangan lahat, buong Egypto ha. Nandyan yung mga lugar, Tagasor, Gosen, sa may Ramirez, sa may, lahat, papuntahin. Ngayon, sabi ng hari, kung sinong makapagpaliwanag ng tama, ay anumang gustong hingiin niya, ibibigay. O ganun ang promise ng hari sa kanyang panaginip. Ngayon, nandoon na lahat. Pati ang mga prinsipe, lahat nandoon na. Ngayon, tuloy natin. Basa. At lahat ng pantas na tao na nauna sa hari ay nagbabahagi ng kanilang pagpapaliwanag sa panaginip ng hari. At ang iba naman sa kanila ay nagpaliwanag sa hari na nagsasabi, ang 7 mabubuting baka ay 7 hari na mula sa agos ng hari ay itataas sa Ehipto. At ang 7 masasamang baka ay 7 prinsipe na tatayo laban sa kanila sa mga huling araw at lilipulin sila. At ang 7 uhay ng trigo ay ang 7 dakilang prinsipe na nauukol sa Ehipto na mahuhulog sa kamay ng 7 hindi gaanong makapangyarihang mga prinsipe ng kanilang mga kaaway sa mga digmaan ng ating hari. Okay. Another interpretation. Another interpretation. Gi-interpret nila. Ngayon, mayroon namang ibang mag-interpret. Kanya-kanya silang interpret. Basa. At ang ilan sa kanila ay nagpaliwanag sa hari sa ganitong paraan na nagsasabi, ang 7 mabubuting baka ay ang mga matibay na bayan ng Ehipto. At ang 7 masasamang baka ay ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan. Napaparito laban sa 7 bayan ng Ehipto sa mga huling araw at kanilang lilipulin. At yung nakita mo sa ikalawang panaginip ng 7 mabubuti at masamang uhay ay isang palatandaan na ang pamahalaan ng Ehipto ay muling babalik sa iyong binhi, gaya noong una. At sa kaniyang paghahari, ang mga tao sa mga bayan ng Ehipto ay babalik laban sa 7 bayan ng Kanaan na lalong malakas kaysa kanila at kanilang lilipulin sila. At ang pamamahala ng Ehipto ay ibabalik sa iyong binhi. Another interpretation naman to. Iba-iba, bawat pantas at saka magician. Tingnan natin, mayroon pang nag-interpret. At sinabi ng ilan sa kanila sa hari, ito ang kahulugan ng iyong mga panaginip. Ang 7 mabubuting baka ay 7 reyna na iyong kukunin na maging asawa sa mga huling araw. At ang 7 masasamang baka ay nagpapahiwatig na ang mga babaeng iyon ay mamamatay lahat sa buhay ng hari. At ang 7 mabubuti at masasamang buhay na iyong nakita sa ikalawang panaginip ay 14 na anak at mangyayari sa mga huling araw na sila ay magsisitindig at maglalaban-laban. At ang 7 sa kanila ay sasaktan ng 7 na lalong makapangyarihan. So, another interpretation na ikaw, hari, mag-asawa ka ng 7. Gumaya sa mga Hebro. Mag-asawa ka ng 7. Tapos yung ato namang kinain ng ang ibig sabihin yung 7 asawa mo, patay lahat. Tapos yung anak, 14. Ang 7, pinatay sa 7. Yung pangalawang panaginip na yung mga uhay sa trigo. Ang daming mga interpretation sa bawat isa sa kanilang mga pantas. Naguguluhan ng hari dito ngayon. Okay, tuloy tayo. At sinabi ng ilan sa kanila ang mga salitang ito sa hari na nagsasabi, ang 7 mabubuting baka ay nagpapahiwatig na 7 anak ang ipanganak sa iyo. At papatayin nila ang 7 sa mga anak ng iyong mga anak sa mga huling araw. At ang 7 mabubuting uhay ng butil na iyong nakita sa ikalawang panaginip ay iyong mga prinsipe na laban sa kanila ng 7 pang hindi gaanong makapangyarihang mga prinsipe ay lalaban at pupuksain sila sa mga huling araw. At ipaghihiganti ng iyong mga anak at ang pamahalaan ay babalik muli sa iyong binhi. At narinig ng hari ang
lahat ng mga salita ng mga pantas sa Ehipto at ang kanilang paliwanag ng kaniyang mga panaginip at wala sa kanila ang nakalukod sa hari. Yan, nagugulo ng hari kasi iba-ibang interpretation eh. So, di nalulugod ng hari. Sabi niya, wala ito. Kanya-kanya silang interpretation. Alin ba dito ang tama? Iba-iba eh. Pag-asawa ko ng 7, mamatay naman din. Tapos magkaanak ako ng babaeng 14. Patayin naman ng 7 sa isang 7. Tapos, yung magtayo ako ng 7 bayan, lulusobi naman ng taga-Kanaan. Yung bayan niya tinayo ko. Ang gulo. Hindi na to ang hari. Naguguluhan ang hari dito. Okay, tuloy tayo. At alam ng hari sa kaniyang karunungan na hindi sila lubos na nagsasalita ng tama sa lahat ng salitang ito. Sapagkat ito ay mula sa Yahweh upang biguin ang mga salita ng mga pantas na lalaki ng Ehipto. Upang si Joseph ay makaalis mula sa bahay ng pagkakulong at upang siya ay maging dakila sa Ehipto. At nakita ng hari na walang sino man sa lahat ng pantas at mahiko sa Ehipto ang nagsalita ng tamang kahulugan ng kaniyang panaginip. At ang puot ng hari ay nag-alab, at ang kaniyang galit ay nag-alab sa loob niya. At ang hari ay nag-utos na ang lahat ng pantas na tao at mga mahiko ay lumabas mula sa harap niya. At silang lahat ay lumabas mula sa harapan ng hari na may kahihiyan at kahihiyan. Yan, kahiyan at kahiyan. Kasi walang tinanggap na hari sa mga interpretation. Iba, sa ano pa, parang kalindadis. Kalindadis yung mga, ang gulo. Sabi niya, pinaalis niya. So, nagalit ang hari. Tapos anong kasunod pa sa galit ng hari? Eto, tuloy. At ang hari ay nag-utos ng isang pagpapahayag ay ipadala sa buong Ehipto upang patayin ang lahat ng mga pantas at mahiko na nasa Ehipto. At wala ng isa man sa kanila ang papahintulutang mabuhay. At ang mga kapitan ng mga bantay na nauukol sa hari ay bumangon at binunot ng bawat isa ang kaniyang tabak at sinimula nilang sakta ng mga mahiko at mga pantas sa Ehipto. Pagkatapos nito, si Meron, ang punong katiwala ng saro sa hari ay dumating at yumukod sa harap ng hari at umupo sa harap niya. So, kawawa ang lahat ng mga magician, mga mahiko, at saka lahat ng pantas. Ipapatay na sa hari. Walang isang itira. Dahil hindi kayo nakasagot sa tamang kahulugan ng panaginip. Pero itong si Miro na itong kasama ni Joseph sa kulungan, na nakabalik sa trabaho, ito na, nagkwento na sa hari. Na mayroong marunong mag-interpret talaga sa panaginip. Ito na. At sinabi ng katiwala sa hari, mabuhay nawa ang hari magpakailanman, at ang kaniyang pamamahala ay mabunyi sa lupain. Ikaw ay nagalit sa iyong lingkod ng mga araw na iyon. 2 taon nang nakalipas, at inilagay mo ako sa bahay ng kulungan. At ako'y nasa bantay ng ilang panahon. Ako at ang pinuno ng magtitinapay. At kasama namin ang isang lingkod na Hebreo na nauukol sa kapitan ng bantay. Ang kanyang pangalan ay si Joseph. Sapagkat ang kanyang amo ay nagalit sa kanya at inilagay siya sa bahay ng pagkakulong. At siya ay nag-asikaso sa amin doon. Yan. Ito na. Kuninto na ni Meron na mayroong marunong ma-interpret, si Joseph, na kinulong din. Kinulong sa amo niya. Kasi hindi talaga pumatol si Joseph. Actually, ito si Silika na talagang tinukso, na walang sawang tukso. May kunti namang reason siya eh. Kasi ito si Potiphar, actually nagkaanak naman sila. Mayroon siyang anak na bunso. Pag pumasok ka kasi sa isang hari, sa Egypto, kapag malapit ka sa hari,
kailangan kapunin ka para hindi ka pwedeng magsiping sa asawa ng hari. Kasi kapun ka na eh. Ang tawag doon, bating. So sa madaling salita, bating si Potiphar. Na wala talaga itong asawa niya, talagang uhaw na uhaw. Kasi hindi na siya sipingan, kasi ang asawa niya bating. Ang kapalit naman doon, pag mabating ka, ang laki naman ng sahod mo. At ginawa ka pang prinsipe. Ang kapalit, naging prinsipe ka sa hari. At the same time, malaki ang sahod mo. Pero ang katumbas naman, wala nang kaligayahan kasi ang dalawang itlog mo tinanggal. Tatanggalan ng itlog eh. Bating. So, yun ang nangyari kung bakit gano'n na lang katindi si Silika natuksoin si Joseph. Eh si Joseph naman, ayaw niya dahil alam niya kasalanan yun. Pwede lang niyang galawin kung maging asawa niya. Pag hindi niya asawa, hindi. Ganon ang mga Hebrew eh. Kahit pa ilang asawa, pero hindi mo siya galawin ang isang babae hanggat hindi kayo kasal. Kasal mo na. O kahit pa 1,000, si Haring Solomon, 1,000 lahat eh. Pero lahat makasalan. Pero sa Christian, isa lang kunwari, isa lang. Pero may mga kabit, may mga pastor, mga bishop na born again Christian, may mga kabit. Malaking kasalanan yan. Papunta kayo sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Illegal possession of shipping yan eh. Lahat. Ilan ba ang asawa mo? O ako, nakaapat ako eh. Pero kasal lahat yan. Sabihin ko sa inyo, baka ang ibang mga kilala ko mga Christian sa born again. Yun si Bishop Boy Alima. Pangilan na yung babaeng niya. Lahat, kasal yan. Pinakasalan ko lahat. Kasi alam ko, hindi ako hintil. Ako'y remnant Hebrew Israelite sa tribe of Manasseh. Ang grand lolo ko si Joseph. Nakaapat ako pero kasal lahat yan. Meron isang bishop na nagmamalinis. Isa lang, bawal. Sa hintil, sinabi doon ni Paul na bishop must be one wife. Sa hintil yun. Hindi ako hintil, Hebrew ako eh. Remnant Hebrew ako. Pero lahat yun kasal. Pero ang iba namang pastor o bishop sa born again, isa lang, pinagmayabang niya, isa ng asawa, pero sa tago, may mga kabit, isang malaking kasalanan, yan ang magdadala sa inyo sa impyerno. Ngayon, ito si Joseph, hindi talaga niya galawin kahit anong matinding panunukso. Kasi alam niya na pag hindi niya asawa, hindi niya pwedeng galawin. Ito naman si Silika, na asawa ni Potiphar, ito rin si Potiphar kasi mali. Bakit nagpakapon ka rin? O kawawa tuloy yung asawa mo. Nagpakapon ka dahil lang sa pera, dahil lang sa posisyon na prinsipe na ako, ang laki ng sahod ko, pero wala na, di na mo under si Manoy mo. Kawawang asawa mo. Yun ang nangyari, tinukso si Joseph. Yan ang story dito eh. Tuloy tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 48, verse 1 to 33. At pagkaraan ng ilang panahon, nang kami ay nasa silid, ay nanaginip kami ng mga panaginip sa isang gabi. Ako at ang pinuno ng magtitinapay, nanaginip kami. At kami ay nagsiparoon sa kinaumagahan, at aming isinaysay sa aliping iyon. At kaniyang ipinaliwanag sa amin ang kahulugan ng aming mga panaginip. At ito ay nangyari na, kung paanong ipinaliwanag niya sa amin, gayon din ang pangyayari ayon sa kahulugan ng kanyang mga salita. Ang aliping iyon ay nakakulong pa rin sa bahay ng kapitan ng bantay na kanyang amo, sa bahay ng pagkakulong. Yan. Ito na, kininto na sa hari. Itong pinuno ng magdala ng saro sa hari. Si Mirod. Okay, tuloy.
Kung kalugdan mo, mahal na hari, ay ipatawag ninyo siya upang siya ay mapunta sa harap mo. At kaniyang ipapaalam sa iyo ang tamang kahulugan ng panaginip na iyong napanaginipan. At narinig ng hari ang mga salita ng punong katiwala ng Saro. At iniutos ng hari na huwag patayin ang mga pantas sa Ehipto. At inutusan ng hari ang kanyang mga lingkod na dalhin si Joseph sa harap niya. At sinabi ng hari sa kanila, pumunta kayo sa kanya, tuwag ninyo siyang takutin. Baka siya ay balito at hindi marunong magsalita ng maayos. At ang mga lingkod ng hari ay naparoon kay Joseph at kanilang inilabas siya ng madali mula sa pilitan. At inahit siya ng mga lingkod ng hari at kanilang pinalitan ang kanyang kasuotan sa pagkakulong. At siya ay naparoon sa harap ng hari. Yan. Naligtas tuloy yung lahat ng mahiko at saka ng pantas. Sabi ng hari, wag na niyong patayin. Kasi nakakita na kung marunong mag-interpret sa panaginip. Kasi kung wala, nako, kayong lahat ng mga magician sa Egypt, mga pantas, patay kay lahat. Order na ng hari. Pero yung sinabi ni Merod, yung pinuno ng nagdala ng Saro, na mayroong mag-interpret kasi na-interpret ang panaginip namin ay tama ang nangyari, tama ang mga pag-interpret niya. Sabi niya, wag nang patayin yung mga pantas. Wag na niyong patayin yung mga mahiko. Yon. Tapos pinalabas si Joseph, binalbas kasi siguro dami ng balbas ito. Tinanggalan ng balbas, pinalitag damit. Yung damit na sa pagkakulong, palitan para na siya, sibilyan ang dating. Yan. Sabi niya, huwag niyong takutin. Baka patawag ka sa hari. Nako, baka anong gawin sa hari sa'yo? Sabi niya, huwag niyong takutin. Baka malito yun siya. Hindi na niyo makasagot sa tamang tanong. Kasi nilito niya, tinakot niyo. Tama naman sinabi ng hari. Ngayon, tuloy tayo. At ang hari ay nakaupo sa kaniyang maharlikang luklukan na may damit na prinsipe na nabibigtisan ng gintong epod. At ang dalisay na ginto na nasa ibabaw nito ay kumikinang. At ang carbuncle, at ang ruby, at ang esmeralda, kasama ang lahat ng mahalagang bato na nasa ulo ng hari, ay nakakasilaw sa mata. At si Joseph ay labis na namangha sa hari. At ang luklukan na kinauupuan ng hari ay nababalutan ng ginto at pilak, at ng mga batong onyx, at may 70 baitang. At ito ay kanilang kaugalian sa buong lupain ng Ehipto, na ang bawat lalaki na pumaroon upang makipag-usap sa hari, kung siya ay isang prinsipe o isa na mahalaga sa paningin ng hari, siya ay umakyat sa trono ng hari hanggang sa 31 hakbang. At ang hari ay bababa sa 36 na hakbang at makipag-usap sa kaniya. Okay. So, namangha rin si Joseph doon, grabe pala. Elegant pala tong hari. Biro mo, akyat ka pa ng hagdanan, palapit sa trono ng hari. Tapos ang hari naman, pababa din. So, tapos ang mga damit, matindi, pati yung mga ginto, mga pilak, lahat. So, ganun ka-elegant ang hari ng Egypto. Tuloy tayo. Kung siya ay isa sa mga karaniwang tao, siya ay umakyat sa 3 baitang, at ang hari ay bababa sa 4 at makikipag-usap sa kanya. At ang kanilang kaugalian ay bukod dito, na sino mang tao na nakakaunawang magsalita sa lahat ng 70 wika, siya ay umakyat sa 70 hakbang, at umahon at nagsalita hanggang sa marating niya ang hari. At sino mang tao na hindi makukumpleto ng 70, umakyat siya ng kasing dami ng mga wikang alam niyang gamitin. At naging kaugalian noong mga araw na iyon sa Ehipto na walang sino mamagahari sa kanila, ngunit nakakaunawang magsalita sa 70 wika. So, ang batas ng Egypto na maging hari doon at maging pangalawang hari, kailangan marunong magsalita ng 70 wika, 70 languages.
Biro mo, 70 nga language. Parang buong mundo na alam mo lahat ng lingwahe. So ganun ka high standard ang Egypt. Oh, na kailangan marunong ka sa 70 wika. 70 wika. 70 na languages. Ngayon, tuloy. At nang si Joseph ay dumating sa harap ng hari, siya ay yumukod sa lupa sa harap ng hari. At siya ay umakyat sa ikatlong baitang. At ang hari ay naupo sa ika-4 na baitang. At nakipag-usap kay Joseph. At sinabi ng hari kay Joseph, ako'y nanaginip ng isang panaginip at walang makapagpaliwanag na makapagpaliwanag nito ng husto. At aking inutos sa araw na ito na lahat ng mga mahiko sa Ehipto at ang mga pantas niyon ay magsiparoon sa harap ko. At aking isinaysay ang aking mga panaginip sa kanila. At walang sino mang makapagpaliwanag sa akin ng wastong kahulugan. At pagkatapos nito ay narinig ko sa araw na ito ang tungkol sa iyo, na ikaw ay isang pantas na tao at mabibigyan ng wastong kahulugan ang aking panaginip. Oh, yan. Kasi binalita ni Merod, yung pinuno ng magsasaro. So, sabi ng hari, pantas dito, pati mahiko lahat, buong Egypt, wala, hindi nakasagot. Hindi nila mabigay ng tamang kahulugan, ng wastong kahulugan ang panaginip. Ngayon, nalaman ko patungkol sa iyo, o yan, ikaw na ngayon magpaliwanag sa aking panaginip. Okay, tuloy tayo. At sumagot si Joseph kay Faraon na sinasabi, sasabihin ko sa iyo, mahal na hari, ang iyong panaginip na iyong napanaginipan. Tunay ng mga kahulugan ay nanggaling sa alahayam. At sinabi ni Joseph, ang iyong panaginip, mahal na hari, ikaw ay nanaginip ng 7 magaganda at matataba na baka at 7 payat at pangit na baka. At nilamon ng mga payat at pangit na baka ang 7 maganda at matabang baka. At ikaw ay nagising. At sa iyong pangalawang panaginip ay nakakita ka ng 7 maganda at matabang uhay ng trigo. At 7 manipis at pangit na uhay na trigo. At ang 7 maganda at matabang uhay ng trigo ay nilamon ng 7 payat at pangit na uhay ng trigo at nagising ka. At si Joseph ay nabihisan ng espiritu ng alahayam sa harapan ng hari. At alam niya ang lahat na mangyayari sa hari mula sa araw na iyon. At alam niya ang tamang kahulugan ng panaginip ng hari. At siya ay nagsalita sa harap ng hari. Biro mo si Joseph, siya na ang nagkwento sa panaginip ng hari. Hindi ang hari nagkwento sa panaginip niya. Alam ni Joseph kung anong panaginip ng hari. Ito yung panaginip mo, mahal hari. Gulat ng hari, alam mo? Na hindi naman ikaw na naginip, ako ang nanaginip, pero alam mo panaginip ko? Hindi pa nasalaysay. Ganon katindi doon, yun pa lang, hangang-hanga ng hari. Ito yung makapagsalita ng wastong kahulugan. Oo. Kasi si Joseph na mismo nagsabi na ang panaginip mo na mahal na hari, ganito. Sino bang kaya? Hindi natin kaya yun Maliban lang. Kasi binihisan ng espiritu ni alahayam. That's why na alam ni Joseph ang panaginip. Pag nandoon yung raw kakadas sa loob. Okay, tuloy tayo. Basa. At si Joseph ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari. At ikiniling ng hari ang kaniyang mga pakinig at ang kaniyang puso. At kaniyang narinig ang lahat ng mga salita ni Joseph. At sinabi ni Joseph sa hari, huwag mong isipin na sila'y 2 panaginip, sapagkat isa lamang ang kahulugan ng iyong panaginip. Sapagkat yung pinili ng alahayam na gawin sa buong lupain, ay ipinakita niya sa hari sa kaniyang panaginip. At ito ang tamang kahulugan ng iyong panaginip. Ang 7 maganda at mataba na baka, at ang 7 uhay ng trigo na maganda at mataba, ay 7 taon. At
Oh. At ito ang kahulugan ng panaginip. Oh, yan. Kita na? Yung matabang baka, maganda. Matabang uhay na maganda ay 7 taon yon. Ito namang another 7 taon naman, itong pangit na baka, payat, at pangit na uhay ng trigo, payat, ay kasunod ng another 7 taon. So, tuloy natin. Narito, ang 7 taon na dumarating ay magkakaroon ng malaking kasaganaan sa buong lupain. At pagkatapos na iyon ay susunod ang 7 taon na tagutom. Isang totoong matinding tagutom. At ang lahat ng kasaganaan ay malilimutan mula sa lupain. At ang tagutom ay lalamunin ang mga tumatahan sa lupain. Ang hari ay nanaginip ng isang panaginip. At ang panaginip ay naulit kay Faraon. Sapagkat ang bagay na itinakda ng alahayam ay malapit nang magaganap. Ngayon nga'y bibigyan kita ng payo at ililigtas mo ang iyong sarili at ang mga tao na naninirahan sa lupaing ito mula sa kasamaan ng tagutom na hahanapin mo sa iyong buong kaharian. Ang isang taong napakatalino at matalino na nakakaalam ng lahat ng mga gawain ng pamamahala at hinirang siya upang mamahala sa lupain ng Ehipto. Yan. Yan ang payo ni Joseph. Maghanap ka ng matalino. Sino mga matalino, mga pantas doon? Ipapatay nga niya. Di walang naisip, ikaw na. Ikaw na. Di naman maganda. Ipapatay ko pa nga sila. Mga palpak yung mga kaulugan nila. Okay, tuloy tayo. At ang lalaki na iyong ilalagay sa Ehipto ay magtalaga ng mga pinuno sa ilalim niya. At kanilang titipunin ang lahat ng pagkain sa panahon ng kasaganaan sa loob ng 7 taon na darating. At sila'y mag-imbak ng trigo at maglagak sa iyong mga itinalagang kamali. At hayaan silang panatilihin ang mga trigo ng pagkain na naipon para ihanda sa 7 taon ng tagutom. At para sa iyo at sa iyong mga tao at sa iyong buong lupain. At upang ikaw at ang iyong nasasakupan ay hindi malilipol sa panahon ng tagutom. Yan. Yan ang payo ni Joseph. Na kung makapili ka na mamahala, kailangan sa loob ng 7 taon na kasaganahan ay mag-ipon talaga ng maraming pagkain. Lahat. Para ihanda naman sa another 7 taon na tagutom. Okay, tuloy tayo. Ipag-utos din sa lahat ng mga naninirahan sa lupain na titipunin nila sa bawat tao ang ani ng kanyang bukid ng lahat ng uri ng pagkain sa loob ng 7 kasaganaang taon. At kanilang ilagay ito sa kanilang mga imbakan upang ito ay maging pagkain para sa kanila sa mga araw ng tagutom at upang sila ay mabuhay ng panahong iyon. Ito ang wastong kahulugan ng iyong panaginip. At ito ang payo na ibinigay ko upang iligtas mo ang iyong sarili at ang mga tao ng lahat ng iyong nasasakupan. At ang hari ay sumagot at sinabi kay Joseph, sino ang nagsasabi at sino ang nakakaalam ng iyong mga salita ay tama? At kaniyang sinabi sa hari, ito ang magiging tanda sa iyo tungkol sa lahat ng aking mga salita, na ito ay totoo, at ang aking payo ay mabuti sa iyo. Another confirmation naman sa hari. Paano ko malaman na ang mga sinabi mo ay totoo? Maliban doong unang pinakita na sinabi ni Joseph ang panaginip, na hindi naman niya alam anong panaginip, hindi naman kwento ng hari. Pero sinabi ni Joseph, tama ang panaginip ng hari. Tapos, mahigpit ang hari. Paano ko malalaman na ang lahat ng salita mo ay totoo? Na tama. Ito nang paliwanag naman ni Joseph. Masdan, ang iyong asawa ay nakahiga sa araw na ito sa higaan ng panganganak. At siya ay manganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at ikaw ay magagalak kasama niya. Pagka ang iyong anak ay lumabas sa
sa sinapupunan ng kaniyang ina. At ang iyong panganay na anak na lalaki na ipinanganak nitong 2 taon na ang nakalipas ay mamamatay. At ikaw ay maaaliw sa anak na ipinanganak sa iyo sa araw na ito. At nang si Joseph nagtapos nagsalita ng mga salitang ito sa hari, at siya ay yumukod sa hari at siya ay lumabas. At nang si Joseph ay makaalis sa harapan ng hari, ang mga tandang iyon na sinabi ni Joseph sa hari ay nangyari sa araw na iyon. So, ito yung sinabi ni Joseph. Para mapatunayan na tama ang sinabi ko sa kahulugan, at tama ang payo ko, ang asawa mo ngayon mga anak ng isang lalaki. Pero ang anak mo na lalaki nga pinanganak mong nakaraang 2 taon ay mamatay. O, yan ang palatandaan. Kung mangyari yan, tama ang sinabi ko. Kung hindi mangyari, hindi tama. Tingnan natin, anong totoong nangyari? At nanganak ang reyna ng isang anak na lalaki sa araw na iyon. At narinig ng hari ang masayang balita tungkol sa kanyang anak. At siya ay nagalak. At nang nakalis na ang tagapagbalita mula sa harapan ng hari, natagpuan ng mga tagapaglingkod ng hari ang panganay na anak ng hari na nabuwal sa lupa. At nagkaroon ng malaking panaghoy at ingay sa bahay ng hari. At narinig ng hari at kaniyang sinabi, ano ang ingay at panaghoy na aking narinig sa bahay? At sinabi nila sa hari na ang kanyang panganay na anak na lalaki ay namatay. Nang magkagayoy nalalaman ng hari na ang lahat ng mga salita ni Joseph na kaniyang sinalita ay tama. At ang hari ay naaliw para sa kaniyang anak sa pamagitan ng sanggol na ipinanganak sa kaniya ng araw na iyon, gaya ng sinalita ni Joseph. So instant, no? Ang palatandaan na sinabi ni Joseph, nangyari agad. Ang asawa mo ngayon, manganganak. Tuwang-tuwa ka, anak lalaki. Pero ang anak mo naman na pinanganak noong 2 taong nakaraan ay mamatay. At totoo nga. Nabuwal yung anak. Tapos, nalaman ng patay. Sabi niya, totoo talaga. Totoo tong talagang confirm na ang sinabi ni Joseph totoo. O yan. More than 100% na ang paniniwala sa hari. Na yung magkaroon ng tagutom sa loob ng 7, kasaganahan na ani sa loob ng 7 taon. At susunod din ang tagutom sa another sa 7 taon. Ano yun? Buong mundo yan. Ngayon, si Joseph yung napili sa sunod sabat natin. Si Joseph napili. Wala naman sila nakitang pantas na kasing galing ni Joseph. Kasi yung mga pantas na pinahula, ipapatay nga ni Haring Paraon eh. Mabuti lang, nagbagong isip niya, huwag nang patayin. Ngayon, ang pag-iipon ni Joseph ng mga pagkain na saganang mga trigo sa loob ng 7 taon, ito isupply ito sa buong mundo. Kasi pagdating ng tagutom, lahat ng mga tao sa ibang lugar sa panig ng mundo, pupunta doon sa Egypt, bibili ng mga trigo para sa pagkain. Dumating yung mga kapatid ni Joseph na hindi nakilala si Joseph, pero kilala ni Joseph. So yan ang nangyari. Ngayon, inutusan niya ang mga tao na mag-imbak din sila. Pero ang problema, yung mga tao, mga taga-Egyptian na nag-imbak sila, pagdating ng tagutom, pagbukas nila sa imbak ng trigo, kinain ng mga insekto. Kinain doon ng mga kuto. Pumunta sila sa hari naman, hari. Bigyan mo kami ng mga trigo, pagkain, wala kami. Di ba sinabihan kay Joseph na mag-imbak kayo? O nag-imbak nga kami, kailang kinain ng mga insekto ang aming mga inimbak na mga trigo. Sa punta kayo kay Joseph, doon kayo humingi. Ayon. Biro mo ha, lahat ng mga tao sa buong Egypt, doon umaasa sa mga imbak ni Joseph. At sa buong mundo,
pumunta, suplayan. Ganon katindi ang imbak talagang sa mga kamalig na ginawa ni Joseph panahon sa saganang hindi nakukulangan, walang nagugutom. Pero daming pera ang Egypt kasi bibili sila. Ang kapera naman, Pero si Joseph, palang pangalawang hari. Ang pangalawang hari. So, ayun ang nangyari. So, antindi. So, dito ata nagtapos. Tayo'y dadako na sa panalangin. Pastor Buddy. Okay? Tayo muna ay dadako sa panalangin. O dakilang Ama, aming Yahwa, salamat po sa lahat na karunungan na pinagkaloob mo. Salamat sa aming natutunan sa lahat-lahat na pangyayari sa iyong lingkod na pinagkalooban mo ng angking talino at naipalaganap sa buong mundo sa lahat na nagsunod sa channel na ito. Purihin ka at pasasalamatan sa lahat mong kabutihan. Sa pangalan niya, say maraming salamat po. Yaman. Aba Yahwa, siya Yahwa say ang may likha ng ating buhay. Aba Yahwa,